Update po tayo guys sa kalagayan po ng ating presidente. Marami nagtatanong po ngayon dahil po ay mahina na naman po daw yung kalusugan ni Tatay Digong. Kaibigan, meron po gustong makapanood sa inyong pagpapaabot dahil po ay itinatanong po ito ng mga tao sa atin ngayon. Kasi po meron pong balita na si Tatay Digong ay bumagsak na naman po yung kalusugan niya. At saka hindi po daw makapagsalita. Ano po ba ang katotohanan po dito? Kasi marami pong matutuwa nito kapag ito ay may balita. Sa lahat po ng makapanood sa atin, sa totoo lang guys, dahil po sa kanyang edad ay medyo mahina si Tatay Digong daw, sabi ng ating kaibigan. Pero ngunit lumalaban pa rin siya. Huwag kayong mag-alala po kasi meron naman po siyang nurse po na nag-alaga sa kanya. Basta puri lang tayo na maging mabuti po ang kalagayan po ni Tatay Digong at saka sana po ay maging maayos na po ang ating takbo ng ating mga nanungkulan po dito sa atin, lalo na po ay may bangayan po yung Vice President at saka kay President. Kaya tapos meron pang problema na nasagupa po ng Presidente ngayon, di ba kaibigan? Oo, yung sakit po niya, so sana po ay makarecover. Kasi mahirap po talaga. Ano po? Ito po yung nakita ninyo ngayon kay Tatay Digong. Nako. Iba po talaga. Sana po no, si Tatay Digong ay hahaba pa ang kanyang buhay. Dahil alam po ninyo, 80 years old ba na yata siya, 81. Pag ganitong edad ay mahina na po talaga, lalo na po ay nakasagupa siya ng problemang malaki ngayon. Dahil po sa kaso na hinaharap po niya doon sa sa ICC, sa Netherlands pa siya na punta. Kaya ang nakakasakit po dito, meron kaibigan po natin ngayon na nagpaabot po kay Tatay Soto. Tatay ni Soto, dahil po meron po silang nakita po ngayon na meron po daw isusunod na naman po na isusunod po daw na kunin po ng ICC. Kaibigan, totoo po ba ito? Pwede po ba natin babanggit yung pangalan kung sino po ito? Sabi ng ating kaibigan, hindi muna tayo magpapalabas guys kung sino po sila. Ang nakita ng ating kaibigan, meron pong isusunod po kay Tatay Digong na huhulihin sa ICC. Pasensya na kayo guys Medyo hindi maganda yung ating pakiramdam ngayon. Lalo na ulan init dito. Parang grabing sipon. Kaya kaibigan, sana po kung sino man po sila, kung mabuti itong tao, alam po natin kilalang tao ito guys, no? Hindi lang po mabanggit ni kaibigan dahil po ayaw po niyang pangunahan po yung mga tao na magbabalita nito. Basta kung ano man po ang nakikita niyo, mga fake news din, sana po ay hindi po kayo agad maniniwala nito kasi mahirap po talaga pag magpapaapekto kayo, lalo na't meron kayong pagsuporta sa kanya, baka mabigla po kayo. Basta nakita ng ating kaibigan, meron po daw isusunod po dito na kunin po ng ICC. Hindi po natin alam si Bato o basta meron pa. Kaibigan, bakit po? Ano po ba kasalanan? Mas lalo po nilang pinabigat guys ang gulo po ng ating bansa, no? Hindi po pala sila maghinto sa kanilang panggigipit po dito sa kabila. Kaya wala tayong magagawa kung ito po ang gusto ninyo. Ayaw po ninyo ng katahimikan, peaceful ang ating bansa. Nasa inyo lang po. Matapang lang po yung mga tao dito sa ating bansa kung kapwa natin Pilipino ang makakalaban. Pero kung sa ibang bansa na naman na nanggigipit sa atin, no, kahit teritoryo natin, iniiwas-iwasan natin. Yun po talaga nakakaawa po talaga tayo, nakakatawa po talaga sa ibang bansa tayo. Tapos meron bang nakita si kaibigan kasi na impormasyon na meron naman pong isusunod kay Tatay Digong na ahulihin. Hindi lang po natin pwedeng banggitin po ito kasi ayaw po natin na may magpanik na naman. Grabe naman po ito kaibigan. Hindi po ako makapaniwala sa balitang nakukuha po ninyo ngayon sa inyong kaharian. Naku po guys. Ito po yung sinasabi ng ating kaibigan. Kung ang tao, kung walang pagbabago, kung magpapatuloy po sa kanilang material na bagay, lalo na po yung kapangyarihan, malapit na ang eleksyon
mag-ingat kayo. Maraming nagpatanong din po ngayon po kaibigan kung wala po bang dayaan, kasi meron po daw ginawang pangdadaya na naman. May mga baluta po daw na nilagay na naman po daw doon sa ano. Iwan ko lang kung totoo po ba ito. Baka napanood lang po nila ito sa mga fake news kaibigan. Ikaw po yung tatanungin ko, meron po bang mga plano po yung mga kalaban ngayon na makagawa po ng mga panlilinlang o pangluloko sa halalan? Oo, yun. Sa totoo lang guys, sabi ng ating kaibigan, kapag ang tao, pag hindi mabantayan po talaga yung mga boto, sigurado, hindi po talaga mawala yan sa isipan nila. Alam po nila guys, na gusto po nilang manaig. Mag-ingat po kayo, sabi ng ating kaibigan, meron na po siyang nakitang impormasyon ngayon na meron po mga taong traidor para po ay kung sino po ang gusto po nilang panaugon. Oo. Sigurado guys, meron nang nagbabalak po daw ngayon na hindi maganda po sa eleksyon na ito. Naku po kaibigan, bakit po nagkaganito na po ang aming bansa? Hindi maiwasan po daw guys ang pangluloko, no? Grabe, wag po kayo magpapalinlang ha? Sa lahat po ng mga tao ngayon, kung sino man po yung magbibigay po sa inyo ng pira na bahay-bahay, no? Kung mayroon mang pipirmahan, kung mayroon mang mga ano dapat na ipakita sa inyo na hingiin po nila mga ID, huwag po kayong basta-bastang maniniwala. Kapag ito ay mangyari, sigurado wala tayong lusot dyan, no? Sigurado linlang kayo. Kaya babala po ito ng ating kaibigan. Kung gusto po ninyo na hindi po kayo malinlang, ito po ang tandaan po natin lagi, ang mga ipinapaabot ng ating kaibigan. Nagpapasalamat po tayo sa kaibigan dahil po lahat po ng mga babala ay nakikita po nila na ipaparating po sa inyo. Salamat po sa inyong suporta guys ha. Kaibigan, sana po no, mabantayan po ninyo yung ano, sa halalan ba, kung sana po ay hindi po manaig yung mga taong mangloko ba, para lang sila yung manalo. O alam po natin yan. Oo. Sa totoo lang, nag-alala po si kaibigan ngayon guys. Alam mo itiit. Grabe. Kung sino po yung nakaupo ngayon, yun po talaga ang sus, naku po, hindi ko na lang pwedeng sabihin ito guys, no? Wala tayong magawa. Kung sino man po ang manalo, no? Wala tayong magagawa. Basta ito lang masabi ko, kung sino po ang gusto nyo iboto, dapat po ay maging wise po kayo magpili ng iboboto. Kaya salamat kaibigan, hindi po ako magtatagal dito. O tara guys, kayo murag. Salamat kaibigan ha, babalik lang po ako mamayang hapon goro kung may mga update. Ito po yung area natin dito guys, malinis-linis na. Salamat po sa inyong suporta guys. Iniwan ko si kaibigan kasi aalis po kami ngayon.